Iba noon, halos di kakausap, hindi binibigyan pansin, sang ihip ng hangin ang nagbulong ng pag-ibig. Di man narinig, ang puso ko'y sadyang naglalambing, di mo lang napapansin. Ikaw lang ang tanging mahal, asahan sa'yo ay tapat kahit ano pa man sabihin nila. Hindi na magbabago, pag-ibig ko'y sa'yong sa'yo. Pilitin mang limutin ka, pag-ibig di mag-iiba. Ikaw ang tanging mahal na nagbigay kulay sa aking buhay. Saya wala nang papantay, puso ko man ay nalulunod na sa lalim ng aking pag-iisa. Ikaw o aking sinta, ang siyang sasagip sa... Talo ka, kaya ikaw naman ang iinom nitong alak. Kamahalan? Kamahalan? Sino kayong dalawa? Ako po si Camille, kamahalan. Hindi akong inyong kamahalan. Hindi ko kayo kilala. Ngayon ko lang kayo nakita. Kamahalan, huwag niyo kaming biruin. Kayo nagpalaki sa amin mula pagkabata. Ano ba? Huwag niyo na akong guluhin. Hindi ko talaga kayo mga kilala. Pero kamahalan... Walang galang na, pero nakaka-istorbo kayo sa amin. Ganun po ba? Pasensya na, nakagambala kami. Hayaan nyo, bayaran ko na lang anuman na pinsala namin. Hetong pera. Pambayad sa kaguluhan namin. Ano na nga palang pangalan niya? Carmen. Ano ba yan? Ano bang gusto niyo? Gusto niyo ba akong alam niyo na? Ano daw? Kayo na ako kumausap. Baka hindi ko matiis. Patulang ko pa siya. Umalis ka nga dyan! Kamahalan, ano ba nangyari? Bakit kayo ganyan? Ay, mahabang istorya. Naaalala niyo pa po ba? Siyempre naman, bakit hindi? Meron akong malaking utang kay Maria Teresa. Kaya ako nagtatrabaho sa kanya, pambayad ng utang. Teka, alam ko na. Estudyante kita, di ba? Pwede bang ikaw na lang magbayad ng utang ko? Pero... Magkano bang utang mo? 100 ginto. Ang laki Kung naman. estudyante mo siya, anong pangalan niya? Naalala mo ba? Siyempre naman, naalala kong pangalan niya, no? Ako? Ikaw si... Megan, hindi ba? Sino ko? Tama, yun nga, ang pangalan niya Megan. Megan Anong tama, Miji ang pangalan niya? Siya si Miji. Wala ka talaga maalala. Nagsisinungaling ka. Booking na ako. Nakakainis ka naman, sinira mo ang diskarte ko. Matanong ko kasi, sino magbabayad ng utang ko kay Teresa? Ngayong alam na nila na hindi ko sila estudyante. Halika nga, papatok nga lang. Hello, Pogi. Ang gwapo mo. Matigas ka. Malakas ka. Di tulad ng isa. Paano yan? Hindi niya tayo maalala. Sandali. Titignan ko siya. Sandali lang. Ikaw siguro may gusto ka sa akin, no? Ha? Wala akong gusto sa'yo. Ina-examine na kita. Kung ganun pala, bakit ka namumula? Ang cute mo naman. Kamahalan, wag po. Hindi kayo dapat ganyan. Tama na po yan. Ano bang problema niyong lahat? Pinipilit niyo akong baguhin, hindi naman ako yun. Ako si Carmen, hindi na yun magbabago pa. Siya nga pala, may customer ako dun sa kabila. Mayaman yun at malaki pang magbigay ng tip. Sigurado naghihintay na yun. Sayang naman ang kikitain ko. Paalam sa inyo Teka. lahat. Sandali lang. Kamahalan. Dr. Chan, bakit ganun na siya? Napakatindi ng natamo niyang pinsala. Nasira ang mga ugat niya. At dahil konektado rin yun sa utak, nawala tuloy ang memorya niya. Pati ang ugali niya nagbago rin. Doktor, magagamot mo ba siya? Ang mga pinsala sa utak niya, wala na akong magagawa ron. Pero pag-iisipan ko muna. Huwag niyo sabihin wala ng ibang paraan. Hindi ako sigurado. Kung ganun pala, hindi na magbabago ang kamahalan. Ganyan na talaga siya. Ayaw niyo nun? Mabait na siya at malambing pa. Gusto ko siya. Hindi nakakatakot. Ayaw mo ba nun? Pwede mo na siya ligawan. Ay, mali.
Pasensya na. Huwag kayo mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Mabuting dito muna tayo tumira pansamantala. Mga lalaki talaga, ang daling lokohin. Ang daling kumita ng pera. Ay, nakakapagod. Kayo na naman. Paano kayo nakapasok? Kamahalan, mamasahin kang balikat nyo. Bakit niyo gagawin yon? Trabaho namin na paglingkuran ka. Hindi ako sanay na may utusan. Yun po ang trabaho namin. Hindi ko nga kayo kailangan, kaya makakaalis na kayo. At isa pa, naiilang ako kapag merong kasama. Pero kamahalan, Sige na nga, gawin niyo na nga ang gusto niyo. Pero wag masyadong madiin, masakit kasi. masusunod po kamahalan. Ay, total masakit ang likod ko. Masahihin niyo na lang ako. Kamahalan, narito na yung paborito niyo siya ah. Patawad po kamahalan, hindi na mauulit. Patawarin niyo ako. Tumayo nga kayong dalawa dyan. Ano ba? Kamahalan. Konting problema lang, natatakot na kayo. Siguro, malupit yung kamahalan niyo kaya kayo palaging takot. Hindi na po namin uulitin. Ano ba yan? Ang totoo, marami po siyang naitulong sa amin, kaya namin siya nare-respeto at pinaglilingkuran. Tama na yan. Hindi naman tama ang ginagawa niya sa inyong dalawa. Nakakainis yung kamahalan niyo. Malupit siya. Hindi kayo dapat inaalipin. Tumayo na kayo dyan. Binibili niyo sa akin ang kalayaan ni Carmen. Tama ka. Mali ang inyong intindi. Ang bahay Kalakal ay lugar ng negosyo. Nagbibigay kami ng tamang presyo at halaga. Simula pa noon, wala kaming pinipilit na tao dito. At isa pa, wala kaming pinangahawakang kontrata ni Carmen. Kung gusto niyong umalis, makakaalis siya anumang oras. Ibig niyo sabihin, makakaalis po siya? Oo naman. Narito lang siya. Dahil gusto niyang kumita ng pera. Sa palagay ko, matagal niyo nang kilala si Carmen. Kaano-ano niyo ba siya? Kamag-anak? Ganun na nga. Matagal na namin siyang hinahanap. Talaga? Bakit parang hindi niya kayo nakikilala? Paano siya napunta rito? Kailan siya dumating? Bumibili ka ba ng impormasyon? Hindi. Magbebenta kami ng tulong namin. Ah? Dahil alam namin isang araw hihingi ka ng tulong sa amin. Kaya nga ngayon pa lang, binibenta na namin. Kikita pa pala ako niyan. Mas mahal ang ibinabayad nyo kaysa sa ibinibenta ko. Tama ka, Maria Teresa. Si Carmen, kailan lang siya dumating, mga ilang araw pa lang siya dito. Talaga? Mga ilang araw lang? Tama. Naalala ko pa, nung unang araw ko siyang makita. Doon sa may ilog malapit sa palengke. Kumusta ka na? Ha? Kayo po pala? Nandiyan na ba ang mga pinabili ko sa'yo? Aba, opo, narito na po. Pakibilang na lang kung gusto nyo. Hindi na kailangan. Magkaibigan tayo at may tiwala ako sa'yo. Sandali ah. Nasaan ang iyong anak? Si Nene? Naroon po siya sa loob. Ganun ba? Kumusta na siya? Mabuti na siya. Kahit papaano, malakas na. Pwede ko siya makita? Tuloy po kayo. Kumusta ka na? Mabuti naman. Mabuti naman. Magandang araw. Nagulat ako sa kakaiba niyang ganda. Nung mga panahon na yun, wala na siyang maalala. Mawalang galang. Pwede ba ako sa inyong sumama? Nakiusap siyang dumito muna. Dahil gusto daw niyang kumita ng maraming pera. Kaya pumayag naman ako. Dahil gusto niya. Sa katunayan, lumakas pa ang aking negosyo nung narito na siya. Bakit siya tinawag na Carmen? Nagsimula yun nung binilhan ko siya ng bagong damit na siya mismo ang pumili. Isang kulay asul na damit. Gusto niyang tawagin siyang Carmen.
Imposible namang gawin yun ng kamahalan. Dahil lang sa damit, nagpalit na siya ng pangalan niya. Mahirap yatang paniwalaan. Wala akong pakialam kung anong relasyon niyo sa kanya. Pero ngayong nasa akin na siya, hindi ako papayag na aalis siya dito ng labag sa kanyang kalooban. Kung may binabala kayong masama laban sa kanya, hindi ko siya mapapayagang umalis. Maliwanag ba? Ay, akalain mo ang makapangyarihang may-ari ng palasyong Mingyo ay naging ganito. Tumigil ka na nga. Mas interesado ako kay Maria Teresa. Matanda na siya. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Nakakamanghat na papatakbo niya ang ganitong lugar. Maliban pa dyan, pero siya mga tanim na makikita na sa palasyo Mingyo. Di ba? Sila lang may kaalamang patubuin yung halaman. Kaya nga, medyo duda ako sa mga kinikilos niya. Tama ka, Charlie. Kaya kailangan pagalingin natin siya agad. Tama? Tama. Manong ingat! Di akalain sa'yo pala ay may pagtingin. Di ba noon halos di kakausap, hindi binibigyan pansin. Sang ihip ng hangin ang nagbulong ng pag-ibig. Di man narinig, ang puso ko'y sadyang naglalambing. Di mo lang napapansin. Ikaw lang ang tanging mahal. Asahan sa'yo ay tapat kahit ano pa man sabihin nila. Ang bahay kalakal. Sinabi mo pa. Alam ko na yan. Kumusta? Napilayan ka ba? Hindi naman. Masakit lang dahil sa dati kong pilay. Bakit mo natanong? Naitanong ko lang naman. Sa katunayan nga, gusto kong malaman kung sino ka talaga. Bakit ka narito? May asawa ka na ba? Bakit popular ka? At bakit ka may bulaklak ng shaitang? Lahat ng yan gusto kong malaman. Para sabihin ko sa'yo, sa talino mong yan, bakit hindi mo man lang nakitang kakaibang babae si Carmen? Bakit mo siya pinatira dito? Magkano bang ibabayad mo para malaman ang kasagutan? Wala. Wala akong balak gumastos. Nagtatanong lang naman. At alam ko rin namang hindi mo kami sasaktan. Kaya nga, okay lang sa akin kung hindi mo sasagutin. Ganun ba, Charlie? Tuwing gabi na lang narito ako sa terasa. Naghihintay hanggang hating gabi. Hindi taong hinihintay ko, kundi isang lugar. Delikado ang lugar na gusto mong puntahan. Hindi yan nababagay sa isang tulad mo. Talaga ba nakakatakot dyan? Ayon sa balitang nakalap ko, nag-iengkanto yan pagkamatay ng 10 bad guys. Hindi ba't masasamang tao sila? Ayon sa mga kwento, ang gubat na yan ay puno ng engkanto at espiritu. Kinatatakutan na yan kahit noon pa. Delikado ang gubat na yan dahil napaliligiran ito ng nalalasong usok. 10 taon na ang nakakaraan nang may mga pumasok dyan na eksperto sa larangan ng martial arts. Simula noon, hindi na sila natagpuan pa. Inakala ng marami na nilamon na sila ng karimlan. Naglalakbay daw ang kanilang mga kaluluwa sa loob ng kagubatan. Ang sino mang magtangkang pumasok,
kanilang binabawian ng buhay. Kaya mo bang pumasok sa buhay at isugalang yung buhay? Masyadong delikadong lugar na yun. Bahala na. Pag-iisipang pamaigi. Papa. Papa. Papa! Multo! Multo! Saan ang multo? Nasa sila? Pambira ka, pati ako ginulat mo. Nalaginip ako. Nagpadala daw si Papa ng tao mula sa Hades. Ay, hindi yan totoo. Panaginip lang yan. Duwag kasi kung pumasok ng gubat. Huwag mo na isipin yan. Mabuti pa matulog ka na lang. Gagawa ko ng paraan. Sino yan? Ako ito, si Dr. Chan. Pumasok ka na. Marami ako nainom kagabi. Pasensya ka na. Maupo ka. Babalik na lang ako. Magbihis ka muna. Teka, sandali. Bakit kailangan mo umalis? Hindi naman ako nakahubad. Ang aga mo ako hinanap. Iniisip mo ba ako? Gagamutin sana kita. Isa ka palang doktor? Magaling. Sigurado matutulungan mo ako niyan. Walang problema. Tutulungan kita. Gagawa ko ng paraan para bumalik ang kapangyarihan mo at bumalik ka na sa dati. Hindi yon. Baliwala sa akin ang sakit. Delikado ang lagay nyo. Napinsala ng lubos ang inyong mga ugat. Pinag-isipan ko ito kagabi. At may naisip ako magandang paraan. Acupuncture. Yun ang una nating gagawin at pagkatapos oobserbahan na muna kita. Masakit ba yun? Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Ang lalaki at ang dami. Hindi ka dapat matakot. Akin ang kamay mo. Aray! Ang sakit. Hindi pa nga natutusok eh. Tiisin mo lang. Eto na. Ang laki naman yan. Ilalagay ko to sa dulo ng daliri kung saan naroon ang ugat mo. At tapos yun na. Tapos na ang session natin. Papatayin mo ba ako, ha? Teka, ako nga ang dapat nagsasabi niyan, hindi ikaw. Sa laki ng karayom na yan, ako ang unang mamamatay sa'yo. Gagamutin nga kita. Tignan mo tuloy ang nangyari. Buti nga, sa hita mo natusok yung karayom. Paano na lang kung sa ulo ko tumusok yan? Di patay na ako. Iba kung sa ugat tinusok. Siyempre masakit kung sa laman tumama. Sige na, umalis ka na nga. Itusok mo yan sa ibang tao. Manloloko. Ano tinatayo mo dyan? Umalis ka na! Sinabi na lumabas ka na! Ano ba? Dr. Chan, ano nangyari? Ayaw niya na. Masakit daw. Bakit ganun? Ayaw na nga rin niyang gamutin ko siya. Teka, may sasabihin ako. May gamot ka ba lamang sa lason? Bakit? Gagamitin ko sa gubat. Ha?
Charlie, Ang pait! Ano yan? Bata. Bakit? Papasok ka na ba sa Encantong Gubat? Ininom ko na yung gamot. Sayang naman kung hindi ko tutuloy ang pagpasok sa gubat. Sabi ng iba, delikadong pumasok doon. Pugad daw yun ng mga multo. Walang multo-multo. Tingnan nyo yan. Mga panangga ko. Sila ang tatakbo pag nakita nila yan. Pero Charlie, Bakit? Nag-aalala ka ba sa akin? Ayaw mo ba akong paalisin? Sabihin mo lang. Sige kung na. ganyan ka, sige, umalis ka na. Ikaw rin, bahala ka. Mamimiss mo ko, Camille. Sayang naman. 2 gamot lang ang nagawa. Gusto ko sanang samahan ka para mabantayan ka. Maganda sana kung tayong lahat ang pupunta. Kung hindi lang kasi matagal gawin ang gamot na yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako mapapahamak. Magpaalaman tayo na masaya. Hindi yung parang patay na ako. Hmm? Multo! Nasaan? Wala naman ako nakita. Natakot kasi ako. Pasensya na. Mabuti naman at ikaw ang sumagip sa akin. Hindi ko akalaing madaldal ka rin pala. Gusto ko yan sa isang lalaki. Tulad ka rin pala ng yumao mong ama. Paano mo nalaman kung sino siya? Pumunta ako sa kwarto mo kagabi. Ah, ikaw yung multo nakita ko. Sinilip lang kita dahil nabalitaan kong anak ka ni Feiyu. Paano ka nakalagpas sa lason? Meron akong ininom. Ginawa yun ni Dr. Chan. Panlaban sa lason. Isa na nga lang ang natira dahil ininom ko yung isa. Isa itong panlaban sa lason. Bibihira ang ganitong gamot. Para hindi ka tabla ng lason, ilagay mo yan sa iyong bibig. Ah, ganun pala. Teka, sino ka ba? Kilala mo ba ang 10 bad guys, iyo? Isa ako sa kanila. Ikaw kasama ka sa bad guys? Ano yan nasa likod mo? Ha? Multo! 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 Ah! Lumayo ka sa akin! Ah! Saan ka ba pupunta? Doon ang palabas. Ang alam ko, ikaw ang nag-alaga sa aking ama. Pero di ba patay ka na kaya multo ka na? Ano sinasabi mong multo? Buhay pa ako. Kunwari lang akong patay. Halika. Hawakan mo na kasi ako. Totoo, di ba? Oh. Totoo nga buhay kayo. Pinasok ko ang Encantong Gubat dahil gusto ko malaman ang tungkol sa aking ama. Tungkol sa iyong ama? Tama. Hindi ko kasi siya nakilala. Lahat na lang sila sinasabi. Dakila siya. Magaling yon. Isa siyang bayani mandirigma. Ikwento mo lahat sa akin. Ah, may naalala ko ngayon lang. May naiiwang mahalagang bagay ang ama mo sa akin. Kapag nakita mo yon, makikilala mo ang pagkatao ng iyong ama. Kukunin ko lang. Dito ba yung nakalagay? Sige, buksan mo na.
ginawa rin niya sa akin ng iyong ama. Panghugas yan ng paa. Niloloko mo ba ako, ha? Gusto ko lang malaman ang nakaraan ng aking ama. Bakit? Hindi ka ba naniniwala ako ang anak niya? Hindi ako naniniwalang anak ka ni Fei Yu. Malayong malayo ka sa kanya. Magaling siyang magdala ng sarili. Matalino siyang bata. Hindi tulad mo mukhang tanga. Talaga? Matalino ang aking ama? Tayo na, tulog na. Ha? Sandali lang po! Sandali lang po! Merong ibong lumilipad patungong silangan. Wala siyang tigil sa paglipad buong gabi at nung umaga, bigla siyang namatay. Alam niyo kung bakit? Bakit nga? Simple lang. Dahil sa sobrang liwanag ng araw, tinakpan niya ng pakpak ang mga mata niya. Nahulog siya. Uminom pa tayo. Nakakatawa ka. Inom Para sa tayo. akin. Nakakatuwa ka. Baka makalimutan yung mag-tip. Mabuti pa, ibigay sa akin ngayon. Masyado ka naman Oo nga nagmamadali sa tip. Marami akong pera. Bahalik naman dyan, kahit isa lang. Sige na, Bitiwan isang niyo halika. nga ako. Ano ba? Wala namang masama. Sinabi na Sige na, sandali. pagbibigyan mo na kami. Bitiwan Isang niyo piso ako. Isa lang pangako. Ah, Hindi na kami Ba? mawawala. ng mahal. Ayaw sabi. Oy, Saan ka pupunta? Hindi na ito tama. Wag! Bakit? Bakit niyo sila sinipa? Patawad po, kamahalan. Hindi nyo kailangang humingi ng tawad. Bagay lang yun sa kanila. Wala silang kasalanan. Anong walang kasalanan? Bakit ba gusto mong binababa ang iyong sarili? Nawala lang ang memorya mo, nagkaganyan ka na. Wala na bang natitirang katinuan dyan sa isipan mo? Hindi ko alam. Gusto mo ng pera? Bibigyan kita. Talaga, amin na. O yan, Bakit puro barya lang? dadagdagan ko yan bukas. Kung ganun, pwede ka nang umalis. Ah. Ayoko sumama sa walang pera. O sige, gusto mo magkapera? Di sumama ka sa kanila. Ang mahalaga lang sa'yo, pera. Lumayas ka! Umalis ka na! Huwag ka nang babalik! Camille, pinaiyak niyang kamahalan. Hindi ba natin siya gagantihan? Hayaan mo na. Kasi, tama nga si Dr. Chan, sumusobra na ang kamahalan. Tama ka. Sandali lang. May gusto ako sa iyong sabihin. Ayoko makinig. Teka, sandali lang naman ang sasabihin ko sa'yo. Ano ba yon? Gusto kong ikwento ang iyong nakaraan. Ang aking nakaraan? Hindi mo ba alam? Ang pangalan mo noon ay Mingyu. Kilala ka sa mundo ng martial arts. Sumumpa kang ipagtatanggol mo ang kababaihan sa mga abusadong lalaki. Kalaban mo ang lahat ng taong mapang-api sa kapwa. Ikaw ang pinakadakila sa lahat ng masters ng Kung Fu. Napakalakas ng iyong kapangyarihan. Lahat ng tao tumitingala sa iyong kagandahan. Nirerespeto ka. Kinatatakutan dahil sa angking mong kapangyarihan. Walang sino man ang pwedeng umapak sa iyo dahil isa kang dakilang mandirigma. Pero ngayon, nagbago ka na. Wala nang dating Mingyu. Pinalitan siya ng isang babaeng walang pagmamahal sa kanyang sarili. Malayo ka sa babaeng dinadakila ng nakararami. Wala ka ng pagkatao. Kamahalan, bakit? May naaalala ka na ba? Wala pa rin. Wala. Kawawa pala ako noon. Malungkot ang aking buhay. Nasaan ang kaligayahan doon? Kung wala namang makalapit sa aking tao. Kamahalan, Pangako ko yan. Ayokong maging katulad ng taong sinasabi mo. Mas gusto ko ang pagkatao ko ngayon. Puno ng kaligayahan sa mundo. hindi yan ang totoong ikaw. Hindi ko alam kung ano noon ang relasyon natin. Pero sa nakikita ko sa ngayon, gusto kita.
Kalilimutan ko ang galit ko. Hindi ako titigil. Prinsesa, ibabalik kita sa dati. Sige, bahala ka kung yan ang gusto mo. Talaga, gagawin ko yan. Prinsesa, babalik ka rin sa dating pagkatao mo. Auntie! Hmm? Pero sana akong gusto sabihin. Gusto ko sanang puntahan o kaya makita ang dating tirahan ng aking ama. Gusto ko sana, samahan mo ako pumunta doon. Hindi birong mamasyal sa gubat. Marami pang adik doon. Hindi ko alam kung makakatagal ka. Ibig sabihin po, pumapayag ka na? Pag-iisipan ko pa. Maliban na lang kung may ibibigay kang sungol sa akin. Wow! Ibang klase. Anong gusto nyo, ha? Sabihin nyo lang sa akin. Huwag na lang kaya. Teka, bakit? Sige na, sabihin nyo na. Sandali! Ay, pag ganitong panahon nakakatamad kumilos. Gusto ko pa namang magluto ng paborito ko. Pero tinatamad ako. Talaga? Ano ba ang pwede kong gawin para mapasaya naman kita, auntie, ha? Ipagluto mo ako ng pagkain. Pero auntie, hindi ako marunong magluto. Sige na, wag na kung ayaw mo. Sandali, hindi naman kayo mabiro, oh. Bakit di niyo ituro sa akin? Ikaw ang nagsabi niya na, baka sabihin mo pinilit kita. Hindi po, auntie. Karangalan ko po ipagluto kayo. Minsan lang naman to, hindi ba? Magluluto na ako. Sige. Duda ako sa kanya. Narito na ang espesyal na niluto ko. Ang tagal naman yan. Nalipasan na ako ng gutom. Kalahating araw na ako naghihintay dito. Auntie, espesyal ang pagkakagawa ko niyan para sa'yo. Tikman nyo na. Masarap ba? Ha? Masarap. Kakaibang lasa. Para mapakla. Ganun ba, auntie? Yun siguro yung pampatulog na nilagay ko. Ang galing ng gamot ni Dr. Chan. Mabutit na isipan ko magdala nung kahit konti. Yan ang nababagay sa tulad mo. Tinawag mo kasi akong tanga. Paano ba yan? Mas magaling pa ako sa aking ama. Akala ko pa naman matalino ka. Yun pala, wala kang pinagkaiba sa iba. Akala mo siguro, ang tanga-tanga ko. Diyan ka nagkakamali. Ay, akala ko ba delikado dito sa Inkantong Gubat? Tsuh, nasaan? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Ibaba niyo ako rito! Parang awa nila, nakikiusap ako! Naku, auntie! Tulungan niyo ako! Sige na! Parang awa niyo na, pakawalan niyo na ako! Hindi na ako uulit, pangako! At bakit naman kita tutulungan dyan? Pagkatapos mong ipakain yung niluto mo sa akin kanina? Hindi ko alam ang ginagawa ko kanina. Para ako sinapian ako sino maniwala ka. Pangako po, hindi na ako gagawa ng kalokohan sa inyo. Sinapian ka. Kung ganun hindi ka si Charlie. Sige, maiwan na kita. Teka muna, auntie! Parang awa niyo na. Pakawalan niyo na po ako. Gagawin ko lahat na sasabihin niyo sa akin. Pakawalan niyo ako. Lahat-lahat? Hindi naman lahat. Yung iba lang. Sige na nga, gagawin ko lahat na pinag-uutos niyo. Alisin niyo na ako dito. Sige na. Sige, pagbibigyan pa kita. Aray ko, balakang ko. Bilisan mo na, tayo na. Saan tayo pupunta? Di ba gusto mo makita ang bahay ng iyong ma? Ayan. Sa bahay niyan siya lumaki at tumira. Dito rin namin siya tinuruan ng martial arts. Masaya ka na? Oo naman. Sa wakas nakarating din ako dito. Yun lang ba?
Dakila ang aking ama. Bayani siya. At gagawin ko makakaya ko na maging tulad niya. Tama nga yan. Pero ang una mong gawin, kailangan mo magkaroon ng pakinabang. Tulad ng... Paglalaba, pag-ayos ng bubong at paglilinis ng kubeta. Ha? Ano? Kailangan ko pa bang gawin yan? Bakit hindi? Malakas ka naman. Saka, malaki ang katawan. At bata ka pa. Hindi ko kayang gawin lahat yan! Huwag ka na magreklamo dyan. May gagawin mo pala ako sa amin! Diyan ka na! Teo, nakikinig ka ba? Malaki ng anak mo. Magkamukha kayong dalawa. Nung una ko siya makita, naalala agad kita. Huwag ka mag-alala. Magiging dakila rin siya tulad mo. Ay, Ay, bakit kaya wala pa siya? sana walang masamang nangyari sa kanya. Usapan kasi namin. Dapat bumalik siya bago magdilim. Alam nyo, 9:00 na. Sigurado may nangyari ng masama sa kanya doon. Hindi maaari. Babalik si Charlie. Dumating na siya. Nandito na siya. Tayo na! Charlie, kumusta ka na? Ayos Ba't lang ngayon ako. ka lang? Nahirapan ka ba sa engkantong gubat? Ayoko na muna yung pag-usapan. Meron ako nakita, kamag-anak ko raw. Siya nag-alaga dati sa ama ko. Ha? Sino raw siya? Si Lulu daw siya. Ang alam ko, patay na si Lulu. Hindi pa siya patay. Ang lakas-lakas niya. Mas malakas pa siya sa'yo. Natuwa nga siya nung nakita niya ako. Ano nangyari sa pagkikita ninyo? Mamaya na lang ako magkikwento. Pagod na pagod ako. Charlie, pwede mo ba kasamahan? Huwag na, pagod ako kamahalan. Sandali lang naman. Ah. Kumusta? Hindi ba kayo naiinip dyan? Hindi ba? Kanina, naghahanap kayo na makakalaro ng dice? Oo. May customer din gusto maglaro. Mahilig mag-dice. Kayo maglaban. Sasabihin ko sa inyo ngayon pa lang, maghanda na kayong dalawa. Ubusin ko pera nyo. Yabang nito. Hindi kasi naniniwala sa akin. Ayan, ang dami tuloy natin pera. Ang galing mo pala. Magaling talaga ako. Pagdating sa ganyan, walang tatalo sa akin. Inom tayo. Sige. Ang dami-dami ko ng pera. Bakit na naman? Wala lang. Para kasing... Para kasing ano? Ang bait-bait mo na. Ako? Ikaw, mabait ka na. Hindi ka na masungit tulad ng dati. Ganun ba kasama ugali ko noon? Kung sa bagay, hindi naman kita gaanong kilala noon. Pero ngayon, pakiramdam ko parang malapit na tayo sa isa't isa. Parang may koneksyon ka sa aking ama. Malay mo, magkakalala pala kayong dalawa. Naalala ko nung una tayo nagkita. Sa kaasar ko sa'yo, muntik mo na akong paslangin. Ano? Ganun ba ako katapang? Oo, pero natural lang yun sa'yo. Dahil isa ka mandirigma. Pero mabuti na lang, hindi mo ko napaslang noon. Siguro, naramdaman mong may connection tayong dalawa. Alam mo bang, sa simula pa lang, tawag ko na sa'yo masungit? Pero, tuwing nakikita kita, hindi ko yung masabi. Dahil natatakot ako talaga. Pero sa isip ko, gusto kita makasama. Parang gusto ko laging nasa yung tabi. Pero, palagi kang masungit. Matapang ako? Nakalimutan mo na talaga. Lahat ng nangyari, wala na akong maalala. Kahit na yung sinabi mong connection sa atin. Hindi ko na nga maalala kung meron nga talaga. Pero ngayon, malapit ka na sa aking puso. Para mo na akong ate na mag-aalaga sa'yo. O sige, gusto ko yan. Siya nga pala ate. Ano yun, Charlie? Pahingi ng pera. Ayoko nga! Pera ko yan! Teka lang, di ba sabi mo ate kita? Hindi ah! Kaya bigyan mo ako ng pera. Ayoko! Uminom po kayo ng tsaa para mawala ang sakit ng ulo nyo. Ang sakit-sakit talaga.
Si Charlie kasi, hindi ko alam na mas malakas pa siyang uminom kaysa sa akin. Ikukuha ko lang kayo ng mainit na tuwalya. Sandali, Camille. Meron binigay na pagkain ng customer ko kagabi. Naalala kita, kaya tinabi ko para matikman mo naman. Teka. Ay, si Rana! Hayaan mo na lang. Bukas naman, may magbibigay uli sa akin ng pagkain, dadalang kita. Akin na po. Pero si Rana yan. Kahit na. Kakainin ko pa rin. Inaapi ba kayo ng inyong kamahalan? Hindi po. Mabait kayo. Mapagbigay kayo sa aming lahat. Ayokong tanggihan ko kayo. Aminin mo na. Masama ang ugali ni Mingyu. Kahit sa inyo malupit siya. Hindi po totoo yan. Matapang ang kamahalan. Pero, mabait naman siya. Minsan nga lang mailap. Mailap? Wala ba siya mga kaibigan? Tahimik lang siya at hindi pala salita. Hindi niya pinapakita sa amin ang tunay niyang nararamdaman. Hindi siya nagkukwento at nakikisalamuha sa amin dahil tahimik siyang tao. Hindi rin siya marunong umasa sa tulong ng iba. At saka, alam naming mahal niya kami. Yun nga lang hindi niya yan sinasabi. Pero pinapakita naman niya. Ganun ba? Camille, sabihin mo nga sa akin. Sino mas gusto mo? Ako bilang si Carmen? O mas gusto mo ang dati mong kamahalan? Sabihin mo na. Hindi naman niya malalaman. Matagal pa siyang babalik. Ang totoo po niyan, gusto ko rin naman po ngayon ng bagong kamahalan. Kaya lang ano? Kaya lang, hindi naman kayo yan. Ibang tao na ang aking kaharap. Ibig mong sabihin, ang masamang ako, yun ang mas gusto mong kasama? Bakit niyo po kami pinatawag? Nag-research ako at nagbasa. At meron ako natagpo ang posibleng lunas. Talaga? Pero hindi siya tuluyang gagaling at maibabalik sa dati. Maibabalik ko lang ang memorya niya at hindi ang kanyang kapangyarihan. Bakit memory lang? Bakit di mo latin? Yun lang kasi ang sabi sa libro. Sa librong yun, may isang kaso doon ng pasyente na meron siyang namuong dugo sa utak niya at nawala ang memorya niya. Ang ginawa ng mga doktor, binuksan ang ulo niya. Ha? Pwede bang gawin yan? Paano siya mabubuhay? Hindi ko naman talaga bubuksan ang ulo niya. Susubukan ko lang gamutin ang ibang parte ng kanyang utak na naapektuhan. Ganun lang yun. Epektibo ba ang ganyang paraan? Hindi ko masasabi. Wala na bang ibang paraan? Pwede nating subukan ng acupuncture. Pero kailangan ko pang pag-aralan ng bagong sistema ko. Kaya lang, sa ngayon operasyon lang ang solusyon sa kanya. Eto. Ayan ang listahan. Bumili kayo ng mga kakailanganin para sa operasyon. Ito naman ang listahan ng mga halaman na kailangan makuha ninyo. Sige. Tayo na, Charlie. Bakit? May problema ba, Charlie? Hindi ko alam. Parang hindi tamang gagawin natin. Bakit? Ayaw mo bang gumaling ang kamahalan? Hindi sa ganun, Gary. Kaya lang, Ano? sa nakikita ko, mas masaya na siya ngayon. Wala na siyang inaalala. Ang saya-saya niya. Masarap pala siya makasama at makausap. Aaminin ko, mas gusto ko siya ngayon. Tahimik ng buhay niya. Bakit? Kailangan pa natin siya ibalik sa dati. Bakit natin ipipilit ang isang bagay na wala na? Siyang may katawan. Dapat siya magdesisyon yan. Wala tayong karapatan para magdesisyon para sa kanya. Tanungin natin siya. Hayaan natin siya magpasya ng bagay na yan. Tama, di ba? Alam natin may gusto si Gary kay Bianca. Noon nga, magkaibigan na sila. Malapit sila sa isa't isa. Kaya ang pinakamagandang gawin natin ay pagsamahin muli si Bianca at Gary. Para naman, lalo sila magkamabutihan. At hindi na sila mag-away. Sa ganung paraan, sila magkatuluyan. Ano masasabi mo? Hindi ba't ang talino ko talaga? Ano matalino doon? Pinipilit mong dalawang taong kailanman hindi na magkakasundo. Bakit ba hindi mo maintindihan, Camille? Mahirap ba ako intindihin? Isipin mo na lang, ang mag-asawang Gary at Bianca.
Pustahan tayo, magkakatuluyan silang dalawa. Magkaaway nga sila, paano sila magkakatuluyan? Huwag ka mag-alala, basta itutuloy natin ang balak natin. Akong bahala, Ang puso ko'y sadyang naglalambing, di mo Kahit ano pang gawin mo, hindi mo ako matatalo, Bianca. lang ang tanging mahal at sa Gusto ko lang matapos to. sa'yo ay Ako ayokong tapusin. Mahalaga pa rin ang ating buhay. Ipapakita ko pa rin sa'yo na mahalaga ka para sa akin. Kung gusto mo akong tapusin, dapat paghirapan mo. Basta patutunayan ko, hindi ko pinaslang ang luna. Nandito kami para palusin ka. Hindi kami matatahimik. Hindi kami mapapanatag hanggat narito ka sa aming lugar. Manda ka! Tingnan natin kung sino may karapatan! Napapantay, puso ko man ay nalulunod na sa lalim ng aking pag-iisa. Ikaw o aking sinta, ang siyang sasagip sa puso kong nabihag mo na. Sang ihip ng hangin ang nagbulong ng pag-ibig, di man narinig. Ang puso ko'y sadyang naglalimbing, di mo lang napapansin. Ikaw